Bago namin ihatid yung mga binan kong hapon, ay dumaan muna kami dito sa sementeryo. Pagkatapos ng mahigit isang buwan na bakasyon, ay uwi na po yung mga binan ko sa Kanagawa, Ken. Alas 11 ng tanghali ay nakapag-asikaso na kami. Isa-isa ko na nga nilagay yung mga gamit dito sa sasakyan. Dahil masyadong marami yung gamit na dadalhin namin, kaya ako na po yung pinag-ayos ni Otosan. Kasi kapag sila yung nag-ayos, hindi namin mailalagay lahat yung mga gamit. Successful naman po mga ante na pagpatong-patong ko po lahat yung mga karton. Katapos namin mag-asikaso, ay nagbiyahe na po kami. Eto na nga po, pagkatapos ng mahigit 2 oras na biyahe, ay nakarating na po kami dito sa Sishoka. Bago namin ihatid yung mga binan kong hapon, ay dadaan muna daw po kami sa sementeryo. Alam kung saang parto ng Sishoka, pero dito muna kami nag-parking. At habang pinagmamasdan namin yung mga isda, eto po si Manang, binigyan po si Kenshi na pagkain ng mga koi. At habang busy kami dito, si Uncle yung hapon naman po, ay nilapitan niya ako. Pinatikim nga niya sa akin itong nabili niyang mochi. Nakalin nga po yung pinakain sa akin ni hapon na merong mga kulay brown. Ay basta yun na po yun mga ante. Pagkatapos nga palang pakainin ni Kenshin yung mga koi, ay nag-CR muna kami saglit. Pagkatapos naman po ng mahigit 1 oras na biyahe, ay nakarating na po kami dito sa sementeryo. So nga pong bisitahin ng binan kong babae, yung mga magulang niya. At bago kami pumunta dun sa puntod, ay bumili muna kami dito ng mga ilalagay namin. Kaya ng halaman at saka ng posporo. May dala nga rin po kaming incense, yun po yung sisindihan namin mamaya. Etong sementeryo ay located po ito dito sa Sishoka. Nagbiyahe kami ng ilang oras para mabisita yung lolo at lola ng asawa ko. Ang nakalibing dito ay yung nanay at tatay ng binan kong babae. 1 taon na nga rin po kaming hindi nakabalik dito. Katapos po ng ilang minutong paghahanap dito sa punto, ay sa wakas mga auntie, nahanap din namin. Tinawag ko na nga yung asawa ko, sabi ko sa kanya, ay nahanap ko na yung punto. Pina-check ko na nga rin sa kanya kung eto nga ba yun. Hiwa-hiwalay nga po kami ng mga binan ko at naghahanap din sila. Mother-in-law naman ay na po siya mga ante kung saan-saan na po nakarating. Tawag ko na nga yung binan ko, sabi ko sa kanya ay nahanap na namin. Agad na nga rin po nagbuhos siya po ng tubig dito sa Ohaka. Ito nga pala sa Japan, ang tawag nila sa libingan ay Ohaka. Katapos kung tawagin si Okasan, ay si Otosan naman yung tinatawag ko. Binan kong lalaki kung saan-saan na rin po naghahanap. Nakakatuwa talaga tong mga binan ko, naghahanap din sila. Katapos naming malinisan tong Ohaka, ay magsisinti na po kami ng incense stick. Maiksing kwento nga pala sa inyong mga auntie kung bakit dito nakalibing yung mga magulang ng binan kong babae. Yung nanay po ng binan kong babae ay namatay po sa edad na mahigit 40 years old. Sabi sa akin ni mother-in-law, namatay po yung nanay niya dahil sa sakit na cancer. Yung tatay naman po ng binan kong babae ay dati pong Navy. Sabi sa akin ng asawa ko, yung lolo niya ay nakipaglaban din ng World War II. Bakit nga ba dito sila nakalibing sa Sishoka at hindi dito sa Kanagawa, Ken? Mula Yokosuka hanggang dito ay kailangan pa magbiyahe ng 2 oras para lang makarating dito. Ang kwento sa akin ng binan kong babae kung bakit dito po nakalibing yung nanay niya. Gusto daw kasi ng nanay niya ay may libing malapit kay Fuji-san. Kaya dito nila nilibing sa Sishoka malapit kay Mount Fuji. Sayang nga lang dahil nung napunta kami dito ay hindi namin makita si Mount Fuji. Pero ipapakita ko po sa inyo yung picture namin dati na kasama si Mount Fuji-san. Ito nga po yung picture namin 3 years ago. Nanyo naman mga auntie, sobrang ganda po ng Mount Fuji. Kaya sikat na sikat po talaga yan dito sa Japan kahit sa mga turista man. Sayang nga lang dahil maulap kaya hindi po natin makikita si Mount Fuji ngayon. Ganito nga pala yung itsura ng sementeryo dito sa Japan. Hindi lang ito malinis, napaka-organized pa. Merong sariling lagayan yung mga inaalay na bulaklak, okay naman pagkain. Katapos ng 1 oras namin dun sa sementeryo ay umalis na rin po kami kaagad. Ito nga muna kami nag-stop over sa Surugawa Numasu. Located nga lang tong service area na to dito sa Sishoka, Ken. Gusto ko lang i-share sa inyo na ito palang napuntahan namin ay isa po sa mga Japan's best highways areas. Alam mga auntie, ito pala yung isa sa mga sikat na highway dito sa Japan. At least, nakapunta po tayo kahit saglit lang. May nakita nga rin pala akong binibenta nila ditong kalamansi kaya wala na pong patumpik-tumpik pa. Bumili na kaagad ako ng 4 na supot. Hindi man ito parehas ng kalamansi natin dun sa Pinas ay okay lang naman. Ito na nga po, kaya naman pala tinawag itong Japan Best Highway Areas kasi napakaganda po ng view. Ito yung makikita nyo kapag nagpunta po kayo sa 2nd floor. Diba sobrang ganda ng view, parang anime vibe lang. Mas lalo pang ang gumanda nung nagkaroon ng rainbow. Pagkatapos namin makita yung view sa taas, ay napunta naman po kami dito sa labas. Nag-order nga po yung
yung asawa ko ng pagkain namin. Ito nga po yung in-order ni Hapon. Tag-iisa po kami ng handpe. Nagustuhan ko nga tong pagkain na to. Yung flavor niya ay cheese. Iba-iba nga pala yung presyo. Medyo may kamahalan pero napakasarap naman. Syempre, meron ding iba't ibang flavor na pagpipilian. Nung naubos ko nga po yung binigay sa akin ng asawa ko, sabi ko sa kanya, ay bilhan pa niya ako ulit ng isa. Binilhan nga niya ako, sabi ko yung cheese flavor. Kaso nga lang, yung taco flavor naman yung binili niya. Sabi nga ni Hapon, tikman ko daw yung ibang flavor para maiba naman. Kaso nga lang, hindi ko po nagustuhan itong lasa niya. Kaya ang ending, si Hapon po yung kumain mga ante. Pagkatapos namin doon sa service area, ay nagbiyahe na po ulit kami. Sayang dahil maulap, hindi po natin makita ng maayos si Mount Fuji. Grabe, sobrang nakakapagod po tong araw na to. Alas 11 ng tanghali kami nagbiyahe pero nakarating kami mag-aalas 7 na. Grabe talaga si Hapon, napakahilig po niyang mag-drive. Kahit nakaupo lang ako, alam nyo ba, napakasakit ng katawan ko. Ay sa wakas po, pagkatapos ng ilang oras naming biyahe, ay nakarating na rin po kami dito sa Kanagawa Ken. Isa-isa na nga rin po namin binaba yung mga gamit at nilagay dito sa elevator. Dahil hindi po makapagbuhat yung mga binan ko, kaya kami na lang po ni Hapon yung nagbubuhat. Pagkatapos naming ilagay yung mga gamit doon sa bahay ng mga binan ko, ay kakain muna daw po kami, sabi ni Hapon. Pero mga auntie, pagkahaba-haba po ng biniyahin namin, lahat po kami ay gutom na. Yung mga gamit nga pala naming dala, ay mamaya na lang po namin aasikasuhin. Dahil anong oras na po kami nakarating, kaya hindi na po kami makakapagluto ng hapunan. Dito na nga lang kami kakain sa restaurant, malapit lang po sa bahay ng mga binan kong Hapon. Kawawa naman tong mga binan ko, napagod po sila sa biyahe. Nag-order na nga rin po kami ng kakainin namin. Nga po palang restaurant na to, malapit lang po sa train station. Kung hindi ako nagkakamali mga auntie, para po itong Chinese restaurant. Pagkatapos po ng ilang minutong paghihintay, wakas dumating na nga rin yung mga in-order namin. May angkakiyaki soba, tapos yung may matigas na part ng manok. Pasensya na po kayo dahil hindi ko alam kung anong tawag doon. Tapos nag-order nga rin pala kami ng gyoza at saka ng buchi. So, paano ba yan mga auntie? At kakain muna po kami. Maraming salamat po dahil sinamahan nyo kami sa buong maghapon. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. Thank you for watching. うるさい。